Among Amerikano, pinatay at sinapchap ang Pinay lover nito. Ito ang kaso ni Elsa Santos Castillo, a crime of passion and mutilation. Isipin mo, sa isang luxury condominium sa Green Hills, San Juan, isang 33 anyos na assistant personal manager na si Elsa Santos Castillo, maganda at ambisyosa, ay pumunta sa unit ng kanyang among Amerikano at lover na si Stephen Mark Weisenhunt. Pareho silang may asawa pero hiwalay na. Noong gabing yun, nagdesisyon si Elsa na tapusin na ang kanilang relasyon. Pero sa halip na paalam, natapos ang buhay niya sa pinaka malupit na paraan. Pinatay, chinapchap, at itinapon ang mga bahagi ng katawan sa iba't ibang lugar sa Bataan. Si Elsa Santos Castillo ay Assistant Personnel Manager sa Apex Motor Corporation, isang car distributor company. Doon niya nakilala si Stephen Mark Weisenhunt, 42 years old na American executive mula sa San Francisco na manager din sa kumpanya. Pareho silang may asawa pero hiwalay na sa kanilang mga asawa. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Noong April 1993, nag-resign si Elsa dahil sa chismis sa opisina pero patuloy pa rin ang kanilang relasyon. Noong September 23, 1993, inutusan ni Weisenhunt ang kanyang driver na si Demetrio Ravelo na sunduin si Elsa at dalhin sa kanyang Platinum Condominium Unit sa Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Kinabukasan, September 24, nagkaroon ng away. Ayon sa testimonya ni Ravelo, sinaksak ni Weisenhunt si Elsa ng maraming beses gamit ang kitchen knife sa dibdib at tiyan. Namatay si Elsa dahil sa multiple stab wounds. Hindi pa nakontento si Weisenhunt. Inilagay niya ang katawan sa banyo. Pinutol-putol ito gamit ang kutsilyo. Tinulungan siya ni Ravelo na ibalot ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan sa itim na garbage bag. Inilagay nila sa trunk ng kotse at dinala sa Bagak, Bataan. Doon itinapon ang mga body parts sa gilid ng daan. Noong September 28, natagpuan ng tricycle drivers ang mga paa ni Elsa sa isang basurahan sa Plaza Miranda, Manila. Tapos natagpuan naman ang ulo at iba pang bahagi sa Bataan. Ayon sa autopsy, ang ikinamatay ni Elsa ay multiple stab wounds at ang dismemberment ay itinuring na outraging or scoffing at the corpse na qualified sa kasong murder. Ang driver na si Demetrio Ravelo ang naging key witness. Siya ang nag-report sa pulis at nagbigay ng detalyadong testimonya tungkol sa pagpatay at dismemberment. May physical evidence tulad ng missing kitchen knife, blood stains at ang mga body parts na natagpuan. Si Weisenhunt ay naaresto at na-charge ng murder noong November 19, 1993. Sa korte, sinabi niya na bangungot daw ang dahilan ng kinamatay ni Elsa pero hindi ito tinanggap ng korte dahil sa malinaw na mga ebidensya at testimonya ni Ravelo. Ang hatol, noong January 31, 1996, hinatulan ng Pasig Regional Trial Court si Stephen Mark Weisenhunt ng guilty sa murder at sinintensyahan ng reklusyon perpetua. Inutusan din siya na magbayad ng 3 million pesos sa pamilya ni Elsa bilang moral damages at funeral expenses. Si Weisenhunt ay nakulong sa New Bilibid Prison ng 19 na taon at noong 2013, na-deport siya sa United States pagkatapos ng good conduct time. Hanggang ngayon, ang kaso ay isa sa pinaka-remembered chop-chop murders sa Pilipinas. Ang tanong na naiiwan sa atin, sapat ba ang 19 na taon para sa isang buhay na kinuha at pinagpira-piraso? Ang batas ba ay para sa katarungan o para lamang sa mga marunong sumunod sa loob ng rehas habang ang biktima ay wala ng boses para lumaban? Hanggang ngayon, ang pangalang Elsa Castillo ay paalala na sa likod ng bawat marangyang pinto, may mga sikretong pilit na ibinabaon. Pero ang katotohanan, tulad ng dugo sa ilalim sa tiles, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas.